Sa matagal na panahon, iniugnay natin ang issue ng crimes against humanity sa International Criminal Court o yung ICC. Ito kasing reklamong kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Pero hindi kasi alam ng marami, meron po tayong sariling batas tungkol dito. Ang Republic Act 9851, pinirmahan noong panahon ni Pangulong Gloria Arroyo noong December 2009. Ito po ang mga pinaparusahan ng batas na ito. Ang paglabag sa international humanitarian law, genocide at ang crimes against humanity. Simulan po natin dun sa crimes against humanity dahil yun po ang nirekomendang kaso ng Quadcom laban kay dating Pangulong Duterte. Medyo malawak po ang definisyon nito sa Section 6. Ito po ang sistematikong pag-atake sa mga sibilyan na maaaring gawin sa mga susunod na paraan. Nariyan po ang willful killing, extermination, enslavement at deportation, severe imprisonment at torture, rape and sexual slavery, persecution at enforced disappearance, apartheid at mga aksyon na nagdudulot ng malawakang pagdurusa. Ang Section 4 naman ay tungkol sa war crimes sa mga krimen na nangyari sa gitna po ng giyera. Ang Section 5 naman ay tungkol po sa genocide o yung pagsira sa isang national, ethnic, racial o religious group. Mahalaga po rito ang Section 8, ang criminal liability. Nakasaad kasi sa batas na ito ng isang tao ay may pananagutan hindi lamang kung siya ang gumawa ng krimen, pero kung siya rin ang nag-utos o nag-udyok sa iba na gawin ng isang krimen. Sa Section 10 naman, may pananagutan din ang superior bilang isang principal kung hindi siya o hindi niya nakontrol ang kanyang mga tauhan o kaya hindi siya nagtatag ng mga patakaran para hindi po mangyari ang isang krimen. Ang parusa sa malubhang paglabag ng batas na ito ay ang reklusyon perpetua at danyos na hanggang 1 milyong piso. Maaaring kumpiske ng mga assets o pag-aari ng nahatulang guilty. Ngayon, ang tanong, kung may ganun tayong batas, paano pa ang reklamong kinakaharap ng dating Pangulo sa ICC? So, sino ang may jurisdiksyon? At ito po ang isa pang importanteng probisyon. Sa Section 17 ng batas, nakalagay kasi na maaaring magbigay daan ng Pilipinas kung sakaling meron ng isinasagawang investigasyon o prosekusyon sa parehong kaso ang ibang international tribunal. Kung ganon, maaari raw isurrender na lang ng Pilipinas ang isang suspect sa international court na nauna nagsasagawa ng investigasyon. Kaya't yan po ngayon ang mahalagang tanong, kung saan po posisyon ng gobyerno ng Pilipinas kung tuluyang sasampa ng ganitong kaso ang dating Pangulo sa sarili niyang bayan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.